Panginoon. Oh, hallelujah. Isang pusong tapat na sa iyo'y likhain, Panginoon. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Ang lahat po'y inaanyahang sumambat, umawit sa ating Panginoon. Gawin po nating personal na panalangin para sa ating Panginoon ang awitin na ito. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Hangtod ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa pusong dalisay, pusong dalisay ang aming nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Hangtod ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Hangtod ko'y papuri sa'yo lamang. Sa nagkakaisang tinig, isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Hangtod ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Handog namin papuri, handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Handog namin papuri, handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po iindak sa Panginoon. Amen. Halina't sama-samang magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
nagsama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Isang pa, magsama-sama magpuri. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin. Ipalakpak ang kamay, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos. Isang pa, halina't sama-sama magpuri sa Panginoon. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, awitan natin. Sabay-sabay na pumalakpak. Palakpak ang iyong kamay, itaas ang ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ang lahat ay sumigaw! Sumigaw! Sa galak! Yes! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may ganda. Isang pa sumigaw! Sumigaw! Sa galak! Yes! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may ganda. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Isang wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw! Sumigaw! Sa galak! Yes! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may ganda. Sumigaw! Sumigaw! Sa galak! Yes! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalang. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Sumigaw! Sa galak! Yes! Sumigaw! Sa galak! Yes! Amen. Hallelujah. Handa pa po bang umindak ang lahat? Amen. Praise the Lord. Yung mga tuhod po natin ay ating ibanat-banat. Amen. Nang mawala yung mga sakit ng kasu-kasuan. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Purihin ka, O Yahweh. Hallelujah. Glory. Purihin ka, O Yahweh. Awitan ka ng bagong awit. Wagas sa pag-ibig mo sa isang katulad ko. Purihin ka, O Yahweh. Awitan ka ng bagong awit. Wagas sa pag-ibig mo sa isang katulad ko. Sasambahin kita habang ako'y maliligaw sa iba't ibang tiyempo. Pupurihin ka, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Yahweh! Purihin ka, O Yahweh!
awitan ka ng bagong awit. Wagas sa pag-ibig mo sa isang katulad ko. Purihin ka, O Yahweh, awitan ka ng bagong awit. Wagas sa pag-ibig mo sa isang katulad ko. Sasambahin kita habang ako'y manininga sa iba't ibang tiyempo. Pupurihin ka, Panginoon. Ako'y magcha-cha-cha, ako'y magcha-cha-cha. Cha-cha po tayong lahat. Ako'y magmamarcha, ako'y magpupugi. Habang nagpupuri, ako ay lulundag. Hanggang sa mandamahan, ako ay sisigaw. Woo! Ito ay para sa'yo. Purihin ka, O Yahweh, awitan ka ng bagong awit. Wagas ng pag-ibig mo sa isang katulad ko. Purihin ka, O Yahweh, awitan ka ng bagong awit. Wagas sa pag-ibig mo sa isang katulad ko. Sasambahin kita habang ako'y manininga sa iba't ibang tiyempo. Pupurihin ka, Panginoon. Ako'y magcha-cha-cha, ako'y magmamarcha, ako'y magpupugi. Habang nagpupuri, ako ay lulundag. Hanggang sa mandamahan, ako ay sisigaw. Woo! Ito ay para sa'yo. Ako'y magcha-cha-cha, ako'y magmamarcha, ako'y magpupugi. Habang nagpupuri, ako ay lulundag. Hanggang sa mandamahan, ako ay sisigaw. Woo! Ito ay para sa'yo. Palakpakan po natin ang buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah! Yan lamang po bang kaya natin ibigay na papuri para sa ating Panginoon? Hallelujah! Oh, we praise you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah! Oh, hallelujah, Jesus. Ikaw ang Diyos na napakabuti, Panginoon, sa aming buhay. Kahit kailan di mo po kami iniwan, ni pinabayaan man, O Diyos. Amen. Sa hapong ito, dalangin po natin na patuloy tayong samahan ng ating Panginoon sa hapong ito. Oh, glory to you, O Lord. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Praise the Lord. Tayo patuloy na sama-samang sasamba sa ating Panginoon. Kung alam po natin ang awitin, sabayan po ninyo ang mga choir. Hallelujah. At bigay po natin, ialay po natin ang ating tinig sa hapong ito sa ating Panginoon. Hallelujah. O katapatan mo, O Diyos, kailan may hindi nagbabago. Hallelujah. Ikaw ang Diyos noon, Diyos ngayon, Diyos magpakailan pa man. Hallelujah. Hallelujah. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, mapakailanman.
sambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Yes, Lord. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita, Panginoon. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita, Panginoon. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa Sa amin. uling pagkakataon, aawitan kita, Panginoon. Hallelujah. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa amin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga napakabuti mo, Panginoon. Napakasarap kang purihin, Panginoon. Kahit may problema kami, Panginoon, patuloy kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Sapagkat wala kaming ibang sasambahin kundi ikaw, Panginoon, Yahweh El Shaddai. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng tulong, biyaya at pagpapala, maging mga problemang iyo ding nilulutas sa tulong mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, saan pa po kami pupunta kundi sa iyo lamang, Panginoon. Lord, gamitin mo po kami habang kami nabubuhay, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sa biyaya, pagpapala, maging sa mga karamdaman, subalit ikaw rin po ang nagpapagaling nito, Panginoon. Kaya, Panginoon, tinataas namin ang mataas na papuri, parangal, pagsambay, tangi, ikaw lamang, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo po, Ama. Ang lahat. To God be the glory. Amen. Palakpakan po natin ang Praise ating the Lord. Panginoon. Hallelujah. Amen. Magsipo muna po tayo. Tayo po'y dadako sa pangalawang bahagi. Ang pasalamatan natin ng ating Panginoon. Sino po ang unang magpapasalamat? Punta si Nanay Lourdes.
Isang pinagpalang hapon po, Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Yung hindi po sa inyong mga kapatid. Tunay nga po ang pananakot ng kalaban na gano'n na lang. Excited po akong dumalo sa gawain. Pero po biglang tumaas ang blood pressure ko. Sabi ko, Lord, alam mo, sasamahan mo ako. At lagi ko maalinig sa tenga ko ngayon. Do not be afraid, I am with you. Kaya alam ko, Lord, okay na ang blood pressure ko at this time. Pati po yung paa ko, inaano ng kalaban, dinidisturb, nililigalig ng kalaban, pero napakabuti ng Diyos. Salamat sa Diyos, sinayaan niya ako makarating ngayon sa lugar na ito. Ako po din nagpapasalamat sa Kanya. Salamat po sa mga anak na bigay niya sa akin. At sila po ay patuloy niyang pinagpapala. Although loan po yung... Although loan po yung, dahil po siya naghahanap buhay naman sa ibang bansa, niloob po ni Lord na yung wish niya, i-grant. Kamakalawa lang po, niloob ng Diyos na dumating sa kanya yung computer machine, embroidery machine, na di ko sukat akalain, akala ko po 22,000. Yung po pala 220,000. At yung po ay by loan. Natutuwa ako sa Panginoon dahil kahit po hindi niya kakilala masyado yung company, yung kinuhanan niya noon, pinagkatiwalaan siya. Tunay nga po ang Diyos lamang nakakaalam ng puso at damdamin ng bawat taong nilikha niya. Sabi nga, ang pinagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan niya sa malaking bagay. At yung po ang lagi kong sinasabi sa mga anak ko, at higit sa lahat, ang makasunod sa kalooban ng Diyos. At huwag silang lilimot na manalangin, magpasalamat tuwing na sa ating Diyos, amang makapangyarihan na si El Shaddai through Jesus' mighty name. Kasi po ang buhay ko mula pagkabata hanggang sa ngayon, puro po ito'y dulot ng aking pakikiusap sa ating Panginoon, pananalangin sa Kanya. Pray without ceasing. To God be the highest glory. Susunod po ay si Brother Michael. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay si Yahweh. Salamat po. Sensya na po, tumawid lang po ako. Kasi po papunta pa lang po ako, blessed na po. Nag-chat din po kay Sister Ruby. Sa kabutiang loob po ng Yahweh Shaddai, kahit po nagtatrabaho po, sa biyaya pa rin po niya. Talaga po ang desire, ang Panginoon, kalooban po niya ang nasusunod. Sabi po kanina kay Ruby, tatry ko lang po kasi po si Migo may pasok sa BSU. Sabi ko, pagloobin po ng Lord, nakapagpaalam naman po yung aming pong school principal, kahit po siya ay ibang religion, na unawaan naman po niya. Sabi ko lang po, saan ka patutugtog? Sabi ko po, sa church. Sabi ko po, Lord, bahala ka na. Pumayag, sige ka, basta mag-ano ka. Kasi alam naman po niya every month, tas maaga rin po. Naaawa naman po ng Panginoon, nakakagampa naman po sa mga task sa paaralan. At si Brother Miko, si Sister Jen, yan po, globin po niya, well, siya din, makaabot po sila. Tapos po, isang share ko po, na-share ko na po ito, natatanda ko nung tayo po ay nandun nung may kalakasan po ng ulan. Amen. Talaga pong si Yahweh Shaddai ay Diyos ng kagalingan. Mahigit sa 1 year na po, nung sabi may mataas po na fasting blood sugar, nag 200. Pero normal naman po yung iba, yung mga HbA1c. Natatanda ko pa po nung si Sister, tinatanong ako, okay ba ikang kainin ko to, yung gano'n. Awa po ng Diyos, lahat po ay nag-normal. Yung pong before 1 year, sabi ko nga po, our Jehovah Jireh, Diyos ng kagalingan, wala na pong maintenance medicine. Tapos po, tinest po ulit ni Sister Jen, although yung cholesterol po medyo, may gamot naman po. Sabi nga po ni Sister Jen, sa biyaya ng Panginoon, madali-dali pong mapaayos pa rin po. Wala na po maintenance medicine at mas healthy po, at sina Sister Jenny po, Brother Miko, ay na-influence na rin po na mag-healthy ng mga pagkain po sa biyaya ni Yahweh. So dahil sabi ko po, niloloob po ng Panginoon para God works for the good of those who love Him. Yun po ang talagang sa lahat ng kabutihan ng Panginoon. At pangatlong bagay po, si Brother Miko po kasi ay na po siya, student teacher.
Hindi, pasensya na po kasi hindi ko po sa buhay ko po, hindi, alam naman nila, hindi ko po akalain na aabot ako na magiging ganito. Sabi ko nga po, nahiya pa rin ako sa hindi ko po alam na ako ay magiging, sa kalooban po ni Yahweh siya din, magiging isang guro. At susunod na nga po, student teacher na ang brother Miko, sa biyaya ni Yahweh siya. Sila po yung nagpatahi ng damit nila para sa student teacher. Hindi ko na lang po babanggitin yung kapatiran. May pinatahi po siya, isa lang po. Tapos po, sabi niya, yung dalawa daw, naging dalawa, naging tatlo, inilibre po siya nung pangalawa at pangatlo. Sabi ko po, sabi niya, nahiya siya na ibabalik daw niya yung bayad, ibibigay niya sa kaklase niya. Sabi ko, okay ka ako yan, anak. Pero ako wag mong tanggihan kasi tulad ka ako ni Brother Mike, ginagawa nila yon dahil ikaw ay nagseserve. Siguro din lang ako natin tapat ang ating paglilingkod para ibalik ni Yahweh siya ang pagpapala sa kanila. Na libre po siya ng student teacher uniform at tuwa din po si Sister Jenny. Kaya po si Lord na po ang magpala sa mga tumutulong, ginagamit pong instrumento ni Yahweh El Shaddai, lalo na po sa kanyang gawain. Maraming salamat po. To God be the glory in Jesus Christ of Nazareth. Mighty name. Amen. Amen. Sunod po ay Sister Pearlie. Salamat, Brother Michael. Thank you po. Thank you. Magpapasalamat lang po ako kay Yahweh El Shaddai sa Asais po, sa Mercoles. 69 years old na po yung brother husband ko. Nagsimula po siyang magkasakit. 58 years old po. Pero sa biyaya ng Lord, 69 po, buhay pa. At sabi ko nga, kay Yahweh, salamat sa pagbibigay buhay niya sa asawa ko. Hindi ba nakakarating sa mga gawain, pero alam ko sa puso niya, gusto niya. Hindi lang niya kaya. Dahil po, hindi naman po siya bedridden, kaso aalalayan mo siyang tumayo, maglakad, umupo, humiga, pumunta sa banyo, kumain, lahat po, kailangan may alalay na. Salamat po sa buhay talaga. At sa buhay namin mag-asawa. Napaligaya po si Brother husband ng mga kapatid at mga anak niya kahapon. Dahil pumunta sa amin. Yun lang po hiniling niya, yung mga kapatid niya, makita niya ng kasihan sa puso niya dahil andun po yung mga kapatid niya kahapon, sinelebrate ang birthday niya, may pangalawang ulit pa daw sa darating na linggo, isasama daw na ilalabas. Sabi kami dalawa daw, sabi ko, wag na, yung kapatid nyo na lang, dalawa ba kami aalalayan nyo. Salamat sa Diyos at dinig niya yung panalangin ko na makita na asawa ko mga kapatid niya. Yun lang ang hinihiling niya talaga. At saka yung mga anak ko, nagkasama-sama. Yung isa lang na wala dahil nasa Maynila may trabaho. Salamat Lord sa mahabang buhay na binibigay mo po sa amin dalawa. At huling ko lang na sana kalooban mo mabuhay pa siya ng matagal, mabuhay pa kami para makapaglingkod sa iyo. To God be the glory. Praise the Lord. Nakakaiyak naman. Pero nakakatuwa po. Amen? Sapagkat tunay po na yung ating kapatid kahit po hirap maglakad, pero tingnan niyo po, buong buhay niya binibigay niya sa paglilingkod. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sa hapon po ito, naniyahan na po tayong tumayo. Handa na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. At sa hapon pong ito, ang gagamitin po ng ating Panginoon, ating pong kapatid mula sa PFCC 20 Bulacan, ating pong kapatid, Brother Darwin Bautista.
Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through your bless on your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear, that's the time of Christ was near. Through the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain the plan, they just could not understand. Your awesome work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Praise God. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. We bless your name, Lord. I We will glorify your praise name. you till I Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. El Shaddai. Manalangin po tayo, mga kapatid. Taas natin ang ating dalawang kamay at ipikit natin ang ating mga mata. Damhin po natin ang napakasarap na presensya ng Panginoon ngayong hapong ito. Pagpasalamat natin na tayo dinala ng Panginoon sa napakagandang lugar na ito na tayong magsama-sama at maglingkod at makinig ng kanyang mabuting balita. At yamang si Lord ang tumawag sa atin, ilagay po natin ang ating sarili sa isang komportabling kalagayan upang atin pong madama ng buo ang kanyang kabanal-banalang presensya. Dakilang Diyos na amang makapangyarihang nasa langit, kapuri-puri po ang iyong pangalan. Ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na may lalang ng langit at lupa.
Diyos na tapat at hindi nagbabago sa iyong mga pangako. Karapat dapat po namin itaas ang paglingkuran ng aming buhay. Salamat sa pagkakataong ito na kami po, Panginoon, ay muli na magtipon sa isang kadahilanan na ikaw ay aming papapurihan. Sa lahat ng maraming biyaya at papabala na aming nararanasan, ay tunay na kulang pa nga po ang aming ginagawang ito para suklian ng iyong katapatan at kabutihan sa bawat isa. Bagamat hindi ko kami karapat-dapat, Panginoon, ay patuloy kaming nagsusumamo, nagpapakumbaba at ipinapailalim sa iyong kapangyarihan ng aming buhay, na umaamin na kung wala ka, Panginoon, ay wala po kaming magagawa. Kaya't amin pong buong pusong pinagkakatiwala ang sandali na amin pong pagtitipon ng aming pagsasama-sama ngayong hapon ito. At anuman ang aming mga dasal, anuman ang aming mga dalangin o personal intensyon na amin pong hihingin sa iyo, sa bisa at kapangyarihan na iyong mga salita at ng iyong pangako, ay panghahawakan po namin na walang humingi sa iyo na iyong binigo at walang nanalig sa iyo na hindi mo pinagpala ang buhay. Kaya't sama-sama ka namin pupurihin ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, purihin ang Panginoon. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagkanya, nagagalaw ang aking espiritu. Kristo ay narito na, halika na iwasan lang, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa pina, nakahandang tulungan niya. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
palakpakan ang ating ibigay sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Magandang at pinagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. It's nice to see you again. I think 1 month ago, no? Medyo pinagpala tayo ng Panginoon. Noong una kong parito ay, ano ba ito? Nakatarpulin lang ito, nakalona na. Pagbalik ko, nakikesame na yan. Amen ba yun? Amen. Kaya mahal na mahal tayo ni Lord, di ba? Amen. Pag umuulan, binibigyan niya tayo ng silungan, no? Pag mainit, lalo na, no? May kaunting paypayan lang. Pero ang mahalaga tayo ay sama-samang nagpupuri sa Diyos. Amen. Amen ba yun? Amen. At para po lubusin ng Panginoon ang ating pong pagpapala ngayong hapong ito, iniimbitahan ko kayo na samahan niyo akong basahin ang ating ebanghelyo ngayong darating na linggo. At ito po ay hango sa ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Lucas, kabanatang 12, talatang 32 hanggang sa mga sunusunod. Okay? Gospel of the Lord according to Luke chapter 12, verses 32 to the following verses. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbilin nyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan sapagkat dooy walang makalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung nasaan o kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan nyo ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw. Handaan mo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro ang talinhangang ito para sa amin o para sa lahat. Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalim? Hindi ba siya ang pamamahalain ng ngayon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang alipin iyon kapag dinatnan siya ang gumagawa ng gayon pagbalik ng kanyang Panginoon. My brothers and sisters, palakpakan po natin ng napakainam ang ating Diyos na buhay. Okay?
Pwede na po kayong magkamayan sa isa't isa. At sabihin mo, magandang hapon. At ako'y masaya. Nagagalak. Dahil muli kitang at nakasama. Kahit lagi na lang lagi. Ha? Okay, pagbilang ko 3, ano ang gagawin? Uupo tayong lahat dahil tayo po ay hanggang, anong oras tayo, Sister Ruby? Alas 5. 1, 2, 3. Ayan. Okay ba ang inyong upuan? Wala na tayong tubig, no? Tuyong-tuyo na. At alam ko naman na matubig man o mainit man, ang mga anak ng Diyos ay laging samang ginana ng mga puwer kanina, halina't sama-sama. Sumigaw ang lahat ng ilan. So, my brothers and sisters, our gospel for today, this coming week, sa linggo, ito yung babasahin sa linggo. Sisimba kayo sa linggo, no? Pag linggo, ito yung ebanghelyo, no? At isang napakagandang mensahe ng Panginoon na hanggat tayo'y naghihintay, ito naman ang ating pinakaasam-asam na mayroong mangyari habang tayo naghihintay. Ang mahirap kasi yung may hinihintay ka, pero wala ka namang hinihintay. Nakakainis yung gano'n, di ba? Yung bagang may usapan kayo, nandito na me, where na you? No? Yung pala naman ay magtitext na hindi ako tutuloy. So, nakakainis yung gano'n. Pero my dear brothers and sisters, itong ating ebanghelyo ngayon ay mayroong relation o kinalaman kung inyo pong babalikan yung nakaraang ebanghelyo. May gawain ba nung nakaraang Lunes dito? Wala. Pero meron kayong inatin ng prayer meeting. Sa Miyerkules, di ba? Nung Miyerkules may gawain sa bayan, di ba? Nung Huwebes, meron? Sa Jane? Sa Rehab? Meron? Ako dapat doon nung bago si Brother Tony, kaso lang, hanggang leeg daw ang baha dito. Totoo ba yan? O chismis lang yun? Mga chismosa talaga yung mga yun, no? Kinancel yung aking talk sa Rehab dahil matubig daw. So, nung nakaraan naman si Brother Tony, natulungan. No? Ang ating pong gospel nung nakaraan ay kung inyo pong yung hindi mga nakarating sa prayer meeting, yung mga dahil maraming kansiladong nakaraan, di ba? Ay isang issue o isang paksa tungkol sa paghahati-hati ng kayamanan ng dalawang magkapatid, no? Na hiningi pa nga ng isang anak sa Panginoon na baka naman pwedeng ikaw na yung maghati. Pero ang Panginoon ay tumanggi siya. Hindi niya pinagbigyan dahil para sa Lord, para sa Panginoon, pagpalagay na nating hatiin ko nga ang kayamanan niyo para manahimik na kayo, pero hindi doon natatapos yung kwento. Hindi doon matatapos yung issue. Sapagkat ang main issue ng gospel nung nakaraan is about ay iyong pagiging sakim at pagiging, ano ba yung another term sa sakim? Makasarili, ganid, yung pang pinakamasakit. Buwakaw, swapang, yung pagiging greed o greedy, ibang terminology ay covetousness, no? Pagiging makasarili. So, yun ang pinaka-main issue. Dahil sabi ng Panginoon, ay hindi naman yan nakukuha sa laki ng kayamanan ang buhay ng tao. No? Maliit yan o kokonti, ang mahalaga, marunong tayong pagtiwalaan ng Panginoon at gamitin natin sa tama yung ibinibigay ng Panginoon. It's either overwhelming yan,
buhos o siksikliglig. Minsan, tatlong bagay ang natutunan ko, napagnilayan ko. 3 things or 3 reason why people may lost his soul or her soul na pwedeng ipahamak ng kanyang kaluluwa. Number 1, yung tinatawag na wrong preparation. Sabihin nyo nga, wrong preparation. Sabi noong mga mayamang lalaki, sa kwento ng parabola ni Lord, ay napakarami ko ng biyaya, napakarami ko ng ani, napakarami ko ng kayamanan, anong gagawin ko? Anong sabi ng mayaman? Gigibain ko ang aking bodega, yung aking kamalig, at ito'y aking palalakihin. Nang sa gayon, doon ko ilalagay ang sobra-sobrang biyaya. Hindi na ako a-attend ng prayer meeting. Uupo na lang ako, magme-merienda, kakain, iinom, at magsasaya. So, hindi naman masamang mag-prepare for our future. Diba? Kaya nga tayo nagsusumikap dahil meron tayong gustong mangyari for the future. Amen. But minsan, yung ating preparation ay mali. Hindi nag-prepare para sa kapakanan ng iba, kundi nag-prepare sa kapakanan ng sarili. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa kanya ay napakahangal mo. Amen? Second is, aside from wrong preparation, yung wrong intention. Merong mga bagay tayong ginagawa na mabuti, pero minsan nagkakamali tayo ng intention o yung ating motivation. Why will we do that? Bakit ba natin ito gagawin? Kapag ang ating pong intention ay lagi for our self-exaltation, para sa sarili natin, ang laging kalalabasan niyan at the end ay mali, sablay. Hindi tayo magtatagumpay. Di ba? Mali yung kanyang intention eh. Kaya siya nag-store ng napakaraming bigas, napakaraming yaman, ay hindi na siya magpapagod pa. Hindi na kailangan magpawis pa, hindi na kailangan mag-effort pa. Hindi lang siguro nabanggit doon sa Biblia, hindi na ako a-attend pa. Are you listening, mga kapatid? Minsan pag nag-overwhelm yung blessing ni Lord sa atin, aminin man natin at sa hindi, minsan nakakalimot tayo sa Panginoon. Dahil masyadong buhos, masyadong rumaragasa yung biyaya, nakakalimot tayo ng mas maganda at mas mabuting gawin. Mali yung ating intention. Gagawin natin, imo-motivate pa natin ang sarili natin, pero nakakalimutan natin ang Panginoon. Amen? Pangatlo, bago tayo bumako sa ating main topic, ay yung tinatawag na wrong vision. Kapag meron tayong wrong preparation, sa una pa lang, mali na. Siyempre, pangalawa, wrong motivation and wrong intention, maniwala ka. Mali rin ang iyong vision. Sabihin nyo nga, vision. Ano ba ang ibig sabihin ng vision? Pananaw sa buhay. Ang pananaw kasi sa buhay, nung mayamang lalaki, ay dito lang sa lupa. Hindi niya inisip yung kayamanan na pwedeng i-experience niya pagdating sa langit. Tandaan po ninyo, if one day, isang araw, binulungan ka ng Panginoon, ngayon din mamamatay ka na. Are you ready? Yun ang katotohanan eh. Whether we like it or not, tayo ay lilisan at magpapaalam sa
mundong ito. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Ngayon, mamaya, bukas, makalwa, isang buwan, for another 10 years, wala nakakalam. Pero minsan, dapat ipiniprepare natin ang ating sarili if one day, ito na ang ating katapusan. Kaya nga ang motivation natin sa buhay dapat, isipin natin na ito yung araw natin na huling araw. Kasi pag yun ang ating motivation, yung ating mindset, hindi ka gagawa ng hindi maganda. Pag ang mindset natin ay darating ang panahon na kung mawawala, it's either hindi natin alam, lahat ng iisipin mo, lahat ng intention mo, lahat ng preparation mo, lahat ng vision mo, makatitiyak kang tama ang tatahakin natin. Amen ba yun? Amen. Kaya nga, my dear brothers and sisters, today gospel, yung ating gospel ngayon ay nakafocus more on preparation, hindi na lang dito sa mundong ito na ating ginagawa. Kung hindi yung ating ginagawang preparation ito na magdala sa atin patungo sa buhay na walang hanggan kasama ng Panginoon. Amen po ba? At ito po ang tanda natin. If we want to overcome yung pagiging hypocrite, sabihin nyo nga hypocrite. Ano ibig sabihin ng hypocrite? Mapag paimbabaw. Mapag kunwari. Kung wari, beso-beso, pero pagtalikod, iba. Ang tawag yan ay hypocrite o hypocrisy. The best way for us to overcome that kind of character, even worries, greediness, yung pagiging sakim, makasarili, yung pagiging kaplastikan, hipokrito, para daw ma-overcome natin yan at hindi natin gawin at hindi natin, ano ba sa Tagalog? Hindi natin pamahisahin, ano ba? Ha? Mamihasa, ano? Ano sa Tagalog? Mapamamasahin. Pamihasahin. Kasi minsan nagiging bisyo eh. Nagiging yun na yun, mga kapatid. Para hindi daw natin yan taglayin for the rest of our lives, hanggang nabubuhay tayo, isipin daw natin na ang buhay natin ay may katapusan. At hindi lang yun. May katapusan, pero yung katapusan natin ay magtatapos kapiling ng Panginoon. Meron kasing sinasabi sa Biblia na tayo ay mamamatay. Meron din namang sinasabi sa Biblia na hindi ka mamamatay. Pero, isasama ka ni Lord sa, merong mga nangyari na sa Old Testament. Diba? Si Prophet Elijah, diba? Si Virgin Mary, hindi naman siya namatay. Siya ay inakyat sa langit. Kasama ng Panginoon. Pero, may mga namamatay talaga. But it is not the end ng buhay mo. Ito ay pagtawid lang natin sa another life. Yung life after death. Sabi ni Bishop kanina, dapat daw pag may namamatay tayong kasama, ang lagi daw expression ng mga namamatayan, humagugulgul. Ano? Humagugulgul. Humahagulgulgul. Ay, hindi naman natin, dalawang gulang. Hindi naman natin maalis na tayo humagulgul. Diba? Kasi mahal natin yun eh. No? Pero yung daw mga nauna sa atin na mahal natin sa buhay, ba yun? Katulad ko, lola ko, nauna. Yung mother ko, nauna na. No? Pag daw meron tayong kamag-anak na namamatay, kabaligtaran daw naman yung kailang nararamdaman.
Tayo daw nandito sa lupa, pag nakikita raw nating naghuhungalo na yung yung ating mahal sa buhay, lumaban ka! Kaya mo yan! Huwag kang bibitaw! Nalulungkot tayo dahil masakit yung mawalan dahil nilisan. Pero yun daw na mga mahal natin sa buhay na nandoon na hinihintay, come on, bilisan mo! Magsama na tayo dito! Natutuwa naman daw sila. Kaya sabi ni Bishop kanina, pag in-example niya sa sarili niya, pag ako namatay, ang kakantahin niyo ay happy, happy, happy. Ha? Happy, happy, happy. Happy, happy me. Ha? Huwag daw tayong masyadong malungkot. Dahil hindi naman ito yung buhay natin. Ang buhay natin ay nakaprepare sa piling ni Yahweh El Shaddai. So now, my brothers and sisters, tandaan nyo, sabi mo kapatid, para hindi ka maging hipokrito, para hindi ka maging ganit, hindi ka maging masungit, maldita, madamot, repot, ano pa? Para hindi na natin ugalin yung mga yan, isipin natin na tayo ay may katapusan. At isipin natin na darating ang Panginoon. Ang paghandaan natin yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Palakpakan natin si Yahweh. Meron po akong inihanda dito na mga ilang bagay, step, na pwede nating maging attitude. Sabihin yung attitude. Ano ibig sabihin ng attitude? Ha? Pag-uugali o maging asal, no? O katangian natin na dapat taglayin habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Kristo. Naniniwala ba kayong babalik si Kristo? Sino naniniwalang darating ang Panginoon for the second time? Ayan. Right attitude until Jesus comes. Number 1, sabi ng verse 35 to 39, ipinapakita po doon na kailangan natin maghintay siya. Katulad daw nung picture of Jewish weddings na it held at night na yung bride's room ay hinihintay nung babaeng baliktad, di ba? No? Di ba ang hinihintay yung babae? Dito, gwapo siguro nito. At ginaganap yung kasal nila sa mga Hudyo, hindi po araw nila ito. Until Jesus comes, we have to wait patiently and keep on watching. Sabihin mo sa iyong katabi, maghintay tayo ng buong katyagaan na habang naghihintay ay nagmamasid at nag-aabang. Bakit kailangan nagmamasid at mag-abang habang naghihintay? Kasi minsan nasasalisihan tayo. Diba? Yung iniintay mo na una na pala sa'yo, ikaw naghihintay pa. Kasi hindi ka nakapokus o hindi tayo nag-aabang. So, to watch, ang ibig sabihin ng to watch o magbantay o magmasid ay pagpapatunay na dapat tayong maging alert. Sabihin nyo, alert. And to be ready so that we not be caught by surprise. Hindi tayo marsorpresa. And that is the attitude we must have towards the last coming of Christ Jesus. Ang example po dyan, Matthew chapter 24, verse 43, na ang pagparito ng ating pong Panginoon ay katulad ng pagdating ng
magnanakaw. Suddenly, di ba may kanta nun? Suddenly. And unexpectedly. Pag sinabi suddenly, mabilis. Unexpectedly means dahil walang nakakalam ng araw at oras, sabi ng Biblia, even angels of heaven, nor the Son of Man, only fathers in heaven, ang Ama lang ang nakakalam. Kita mo, yung mga anghel hindi alam. Mismong yung dadating, hindi niya alam. Kailan kaya ako dadating? Pero alam ng Panginoon na siya'y dadating. Yun nga lang, hindi niya alam yung eksaktong buwan, oras. Sabi nyo nga pangsamantala. Lahat ng bagay natin pong ginagawa, achievement, recognition, diploma, etc., lahat yan ay pangsamantala.
kasikatan. Baka nga hindi pa tayo sikat, laos na. Ha? Lahat yan ay pupupas. Lahat yan ay mawawala. No? Sabi ng Biblia, heaven and earth will pass away, but the word of God will still remain. Ano ang ating babantayan when the word of God continuously proclaim? Kapag ipinapahayag ang salita ng Diyos, pakinggan natin at dito tayo magkakaroon ng pagkakataong gawin at pagkakataong hindi gawin ang hindi na looban. The only way to teach us o to enlighten us para tayo maliwanagan ay laging babad sa salita. We are going to watch by means of hearing the word of God. Lagi tayong alert, lagi tayong aware. Lagi tayong enthusiastic. Pag sinabing enthusiastic, energetic. May narinig akong pagkakalo kanina, diba? Thank God, talagang ang demonyo talaga. Sabi mo, demonyo! Demonyo talaga. Papunta na tayo ng gawain, pinipigilan pa. No? Ang ganda ng kilay mo, inaayos mo na. Nag-make up ka na. Nilapisan mo na. Welcome po, Nanay Mirna. Nakala lang mangga. So, my dear brothers and sisters, minsan, ito ang nagiging challenge sa atin. No? China-challenge tayo ng Panginoon, hinahamon tayo. Na para hindi ka mainip. At totoo lang, nakakainip minsan. Pag wala kang ginagawa. Pero pag lagi kang may ginagawa, busy ka sa gawain ng Panginoon, hindi mo alintana. Anniversary na pala ulit. Hindi mo alintana, birthday mo na pala ulit. Hindi mo alintana, nadagdagan na pa. Kasi busy yung isip mo. Sa mga bagay na hindi na nakapagpapa-agaw ng yung atensyon. Kung di busy tayo sa mga bagay na kung saan nakapokus tayo sa bagay na pananahin. Amen po ba yun? Amen. Kaya my dear brothers and sisters, we must wait patiently. Buong tiyaga. Kasi pag matyaga, mayroong biyaya. Amen po mga kapatid ko. And waiting, my brothers and sisters, requires both faith and vigilance because ito nga yung sinasabi ko kanina that no one knows the day of the Lord. Hindi natin alam ang kanyang eksaktong pagpapalito. Amen? As we the believers, tayo mga believers, mga mananampalataya, need for constant vigilance. Pag sinabing constant, hindi po nagbabago. Sabihin mo constant. Yan. Hindi nagbabago. Ang paglilingkod sa Diyos habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik ay hindi nakadepende sa ating pakiramdam. It's not depend on our emotion or our feelings. Kapag wala tayo sa mood, next week na ako dadalo. Pag nasa mood, yun ang alisin natin. Even we are answered prayer or not, kapag nakita ng Panginoon yung ating desire
yung ating willingness to do, to obey His will, kahit harangin ka pa ng dami-daming demonyo, hindi tayo mahaharangan at hindi tayo mahahadlangan. Amen? It's not depend on season. Kasi maraming Kristiyano seasonal eh. Sabi mo seasonal. Ano ibig sabihin ng seasonal? Depende sa panahon. Pag umambon, next week na lang. Ha? Meron namang pang-anniversary lang. Kaya mo pag-anniversary, dami-daming dumadalo. Kasi once a year lang dumadalo. Meron namang mga prayer partners dumadalo pag may lugaw, may pansit. Nagbiroan kami ni Paring Paul kanina. Sabi ko, parang doon ako sa inyo ulit. Sabihin mo kay Maring Ruby, masarap merienda ko ha. Tinutuo nga. Magka-seatmate kami ni Brother Paul kanina sa pag-aaral. Habang nagtuturo si Lisha. Sabi ko, palit na lang tayo para hindi ka na magbiyahe. Matutulog ka pa, pwede kang magising alas 5. Kasi ano si Brother Paul sa Pulilan, sa Dulong Malabon. So anyways, saan na ba tayo? Pangalawa na tayo, pangalawa. Pangalawa, sabi mo, pangalawa. Ano ang ating gagawin? O dapat nating ugaliin o right attitude until Jesus comes. Number 2, work. Sabi mo, work. Diligently. Until Jesus comes. Sabi ng verse 43 to 44, working is the evidence of faith in action. Because lagi naman itong alam natin, hindi na dapat ipaalala. Yan. Hindi na dapat ipaalala. Faith without action, anong kasunod? Ang pananampalataya na walang kalakip na gawa o aksyon ay patay. Amen ba yun? Amen. It is good, my dear brothers and sisters, that we don't know exact Christ or exact date when Christ will return. And if we know that precise date, ito ang maganda. Alam niyo kung bakit hindi isinasalaysay ni Lord yung exact date and time? Bakit hindi naglagay ang Panginoon ng precise date? Sabi mo precise. Tumang, tama o tugmang, siguro, year 2000, ganitong buwan, ganitong oras, ganitong panahon. You know why? Kalabitin mo yung katabi. Kurutin mo ng pinong-pino. You know why? Bakit hindi inilagay yung oras? Para hindi tayo maging tamad. Para hindi tayo, ano ba sa Tagalog? Para hindi tayo magpakulokoy-kulokoy. Banjing-banjing. Ha? Para hindi tayo makampante. Para hindi tayo. Pagpalain ka ni Yahweh sa iyong paghayo. Aray. Kaya sabihin niyo po sa inyong katabi, kailangan nating magtrabaho. Pag sinabing diligently, alam niyo ibig sabihin ng diligently? O being diligent? Masigasig, masipag. No? Di ba sabi ng Hebrew chapter 10:25, if I'm not mistaken, huwag kayong a-absent. No? Huwag kayong a-absent sa mga gawaing katulad ng ganito. Yamang alam natin na malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, para hindi tayo maburyong,
Tama ba yun? Tagalog yun. Ma-bored. Hindi tayo mainip. Mas masarap na habang naghihintay tayo, nag-aabang na wala naman tayong alam na oras kung darating, gumagalaw-galaw ka, gumagawa ka. We are working for the Lord. Kasi pag tayo ay laging nakayuk-kuyayuk, no? Kukuya-kuyakoy, nakataas ang dalawang paa, kakain, uupo, para sa iyo ang maghapon napakatagal. Diba? Hindi nyo ba alam na sa susunod na buwan, September na? Alam nyo ba yon? Ha? At hindi nyo ba alam sa susunod September, October na? Ang bilis. Ang bilis ng panahon. Hindi natin alintana dahil naglilingkod tayo ng buong tiyaga at buong sikap. Nandito na tayong binaha, nandito na tayong puro pagsubok, nandito na tayong nagkasakit tayo, nagka-diferensya yung ating katawan, nanghina yung ating pananampalataya, pero until now, we still remain in His presence. Dahil meron tayong inaasam-asam na mawawala naman ito, dadaan lang yan. Hindi naman yan mananatili sa atin. Ang importante, tayo ay nagsusumakit. Tama ba yun? Nagsusumikap. Pinagsusumikatan natin na gawin ang kalooban ng Panginoon for His glory. For His greater glory. Kaya lagi kong encouragement sa mga prayer partners, huwag kayong absent. Kasi one day na ikaw ay umabsent, napakarami nating mamimiss. Matagal na kayo, madami tayong prayers, marami tayong panalangin. Sabi ng Panginoon, Lunes ko ibibigay. Ay may tumawag sa iyo, Sister, makita tayo, I will sign our appointment worth of 3 million pesos. Ay naalala mo may gawain. Ano unahin mo? 3 milyon o gawain? Uniwala mo. Sabi ng tumawag sa iyo, hindi ako pwede tomorrow. Today is my day. And make my day. Minsan, di ba, sabi ni Nanay Lourdes kanina, tinutokso siya ng kaaway, di ba? Huwag ka pupunta doon, masakit ang ulo mo. Huwag ka pupunta doon, mataas ang iyong high blood. Mataas na high blood ka. Baka ano masabi sa isipan, pero ang pinanghawakan ni Nanay Lourdes ay yung kanyang pagiging masipag sa gawa. Amen. Bagamat may nararamdaman, pero ngayon wala na siyang karamdaman. Amen. Ang galing na, di ba, Nanay? Amen. Lahat ng may karamdaman ngayon magaling na. Amen. Lahat ng walang pera, may pera. Basta sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, huwag kang tatamad-tamad. Magpakasipag tayo para sa Panginoon habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik. And finally, sabihin nyo finally. Ito yung paborito nyo, yung finally. Dahil uuwi na tayo. Right attitude o tamang pag-uugali o dapat nating ugaliin habang hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon. Number 3, finally, verse 42 to 46, we must remain faithful. Sabihin mo, faithful until Jesus comes. Ang Panginoon, lais niya tayong maging tapat. Faithful o faithfulness, ibig sabihin ay pagiging tapat o katapatan. Amen? Amen.
Sabi ng ating pong binasa sa verse 42 to 46, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang kanyang Panginoon o ang kanyang amo, siguro umalis, nag-abroad, ay maghahanda siya para pagdating ng kanyang amo ay mabilis niyang mapagbuksan yung kanyang amo o ang kanyang Panginoon. And my dear brothers and sisters, our relationship with others depends on our relationship to the Lord. So if we stop looking for Him, we will stop loving His people. Ang katapatan sa Panginoon ay pagpapakita rin ng katapatan sa ating kapwa-tao. Amen? Tayo ang matibay na sandigan ng ating Panginoon. And by means of this fellowship, sa pamamagitan ng ating pagsasama-sama, kapag tayo ay may gawain ng Panginoon, lalong napapagtibay ang ating katapatan sa Panginoon. Doon masusukat gaano mang kalayo, gaano mang ka-worse ng mga pangyayari, even your pocket is empty, no? Tingnan nyo nga yung pocket nyo, yung bulsa nyo, kung empty o full. Empty or full? No? Full tank ba? No? Di ba sa pag kayo inikakasal, ano? Kinasal ba kayo? Sino ikinasal? Niligawan ba kayo bago ikasal? O baka naman tinutukan lang kayo ng baril, ha? Sabi ng pare ay, for better and for worse, in sickness and in health, till death do us part. Ay marami sa atin, wala pa yung death, apart na. minsan dito tayo sinusubok paano tayo nagiging tapat sa Panginoon. Minsan konti lang yung mga discouragement, umaayaw na tayo. Diba? Minsan hindi lang na beso-beso ng sister, ay hindi ako dadalo dyan, paano ka ugali niya? Hindi naman tayo sa tao naglilingkod. Naglilingkod tayo sa tapat na Diyos na dapat din tayong maging tapat. Na sa kabila na tayo hindi tapat, lagi siyang tapat. Kahit tayo nakakalimot magpuri sa Kanya, pag tayo humingi, ibinibigay niya. Ganon katapat si Yahweh El Shaddai. At dapat natin yan suklian. For better and for worse, masagana man o sa kawalan, sa kahirapan o sa kasaganaan, sa kahirapan o sa kawalan, pag tayo'y tapat, hindi tayo mawawalan. Di ba may kanta nun? Sa kabila ng kawalan, hindi tayo mawawalan. Sapagkat si El Shaddai ang tunay na kaagapay. Palakpakan natin ang Panginoon at tayo po magsitayo. Natandaan niyo po ba yung ating pinag-aralan? Una ay maghintay ng buong tiyaga at habang naghihintay ay nagmamasid. Pangalawa ay work diligently, magpakasipag tayo sa gawain ng Panginoon at gumawa tayo ng mabuti para sa ating kapwa. At manatili tayo, pangatlo, tapat kailan pa man. Amen? Awitin natin ang dakilang katapatan. Sadyang kaibuti ng ating Panginoon. Taas natin ating kamay. We glorify your holy name. We worship you. And we magnify your holy name. Sadyang kaibuti ng ating Panginoon. Nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kami
pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Kaya, O Diyos, Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aming aawitin. dakila ang iyong katapatan. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, Panginoon, Dakila ka, sa habang panahon. katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pinati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, Dakila ka, dakila ka, dakila ka. dakila ka, O Diyos. Napakabuti mo, napakadakila at tapat ka, Panginoon, sa aming buhay. Mga kapatid, itaas natin ang ating prayer request, mga daladalahan, ipanalangin natin. Panginoon daming Diyos, nagpapasalamat kami sa tagumpay ng iyong gawain at patuloy niyo po kaming pinapaalalahanan upang kami ay maging handa at maging kaming nagmamasid, lagi kaming gising habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik. Huwag mo pong ipahintulot na kami ay manlamig o mawala sa iyong presensya dahil wala po kaming inaasam-asam kundi ang makapiling ka, Panginoon. Dinadalangin po namin ang mga nasulat na prayer request o di man na isulat. We claim na ang mga pangako mo ay laging nandyan sa aming lahat. Sama na mga bags, wallets, and religious articles, mga Biblia, tubig, mga langis at mga dilantara. Ano bang mga initataas namin sa iyo ay gamitin mong instrumento ng iyong biyaya at pagpapala. Pagpalain ng core group, all workers, all choir, instrumentalist, si Brother Michael, ang kanyang anak, si Sison, pagpalain mo kay buong pamilya. At ang tahanang ito ni Brother Paul and Sister Ruby, na laging pinaglalaanan ng panahon para sa iyong mabuting balita. Continue to bless ang kanilang pamilya, isbigyan na si JP, Panginoon, kalusugan at kalakasan ay manatili sa kanilang buhay. At lahat ng dumalo, lahat ng narito, ay aming inaangkin ng kalakasang pisikal at spiritual, magaling na sa mga karamdaman. At lahat ng aming iniwan sa aming tahanan may sakit ay pinagaling mo na rin, Panginoon. Mga mahal namin sa buhay sa abroad, sa ibang bansa, sa probinsya, patuloy mo rin silang ipagpalangin. At uuwi kami, taglan ang iyong biyaya at pagpapalang. In Jesus' name, everybody say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, purihin ang Panginoon.
Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon at maraming salamat din po, Brother Darwin Bautista. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Amen. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, may mahalaga pong announcement dito from our PFCC head. Nakalagay po dito, paki-announce sa lahat ng bawat gawain na inyong mapupuntahan, na paalalahanan din ng mga magawa sa mga detalyeng kailangan para sa mga gawain, gawain na inyong mapupuntahan ng paulit-ulit. Paalalahanan din ng mga magagawa sa mga detalyeng kailangan nilang malaman. Number 2, patuloy na pakibasa ang pangyayaya na ang ating 41st anniversary ay sa August 16-17 sa Quirino Grandstand Luneta Park overnight. Number 3, tayo po ay nagkakaroon ng parada at paanyaya sa lahat ng mga gustong sumama sa kapatiran ng PFCC 20 Bulacan and Valenzuela. Ang call time natin ay 12 noon. Makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga contact person and DIC. At panghuli, hihingi po kami ng tulong pinansyal para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Una po ang pamilya ni Brother Rex America na yumao kamakailan lang po na naging PFCC natin noong 2005 and 2006. Naging head po natin si Brother Rex. Pangalawa, kay Brother Philip Mendoza na ngayon ay nasa karamdaman. Pangatlo, kay Brother Crystal Berelia. Ano mo po ang inyong makayanang ibigay ay taos pusong naming pasasalamatan. Galatians chapter 6 verse 10, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa kapwa-tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Signed by Brother Anton Pantino. Maraming salamat and God bless. Magkakaroon po tayo ng second collection at minsan pa iikot po natin ang ating basket. Bago po ang uling panalangin, meron pong gawain sa Thursday sa Bagong Bayan po, 4 to 6 po ito. Attend po tayo. Sa bisita po gagawin. God bless po. Meron po tayong bagong kapatid na si Sister Maybell. Tsaka si Sister Nerissa. Teresa, wala. Dito po muna kayo sa unahan. Praise God. Amen. Ito rin po yung ma-attend sa bayan, si Sister Maybell. Ma-attend din po siya noong first time sa bayan. Ay, pangalawang beses na po pala. Amen. Praise God. Mahal ka ng Panginoon. Yakapin po natin ang ating mga kapatid. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon.
Amen.